Inspector Lee, nabalitaan ko na ang press conference na ito ay direktang inutos ng aming punong General Lee. May mahalaga bang direktiba para sa aming lungsod ng Cloud? May kinalaman ba ito sa pag-unlad ng aming lungsod ng Sea? Maaari po bang ipaliwanag ninyo sa mga manonood sa TE? Inspector Lee, mula nang kayo ay magretiro, ang inyong karera ay patuloy na umangat sa bawat mahalagang pulong. Laging kasama kayo ni punong General Lee, may tsismis na. Kayo ay anak sa labas ni punong General Lee. Maaari po bang makomento kayo? Tungkol dito? Ang press conference na ito ay bilang paggunita sa mga kasamang nagbuwis ng buhay. Pakiusap, huwag itong bigyan ng maling interpretasyon. Tungkol naman sa chismis ukol sa relasyon ko at ni punong General Ye. Ngayon ay aking lilinawin sa inyong lahat. Papa. Mama, uminom kang tubig. Salamat, Anan. Anan, kung sakaling wala na si Mama sa hinaharap. Hanapin mo ang taong ito sa larawan, siya ang iyong papa. OPO. Papa. Ito ang tunay na anak ni punong General Ye. At aking kasama sa hirap at ginhawa. Ye Weizhou. Noong espesyal na operasyon, siya ay nagbuwis ng buhay para protektahan kami. Itinuring ako ni punong General Ye bilang kanyang tunay na anak. Kaya't palagi niya akong isinasama. Ang chismis tungkol sa anak sa labas ay walang katotohanan. Ang tanging apo ni punong General Ye na nasa labas ay si Yanyanan. Papa, natagpuan na kita, Anan. Hindi ba't walang asawa si Inspector Lee? Bakit may anak pa siya? Gusto ko sanang alamin ang relasyon ni Inspector Lee at ni punong General Lee, pero hindi ko inasahan na may mas-shocking pang balita. Kuhanan nyo ng likreto. Bukas na headline sa balita sigurado na. Ay, mali ang napuntahan mo bata, hindi ako ang iyong papa. Papa, hindi nagkakamali si Anan. Ikaw ang papa ni Anan, may sakit si Mama. Grabe ang sakit niya, sabi ni Mama Bayani ang papa. Pero bakit pinag-initan pa rin kami ng mga masasamang tao? May sakit ang asawa ni Inspector Lee. Hindi ba niya alam? Baka naman iniwan niya ito. Ganito pala si Inspector Lee. Wala akong asawa, lalong walang anak, bata kahit sino. Ang nag-utos sa iyo, umalis ka na. Papa, nag-isa lang pumunta si Anan. May masasamang tao na gustong saktan si Mama. Gusto ni Anan na protektahan ni Papa si Mama. Minsan may sakit, minsan naman may nang-aapi sa iyo. Ang daming butas ng kwento mo. Papa, hindi nagsisinungaling si Anan. Tulungan mo si Mama. Tama na, wala na akong oras para sa kalokohan mo. Si Ozo, dalhin mo siya palabas. Ang iba, sumama kayo sa akin sa venue. Papa, iwan mo nabiye kami and I Mama? Hindi ako sinungaling. Papa, iwan mo nabiye kami and I Mama? May sakit pa si Mama, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Masasaktan si Mama. Ngayon, alagaan muna ni Anan si Mama. Bukas na lang ako papunta kay Papa, ganito na lang. Umuwi na si Anan. Mama, maghugas ka ng paa. Nagbuhos na naman si Anan ng tubig para sa paghugas ng paa ni Mama. Halika. Mama, bakit ka umiyak? Pasensya na sayo, anak. Hindi ko naalagaan ng maayos si Anan. Sa halip, si Anan pa ang nag-alaga sa akin. Walang kwenta ako, pasensya na sayo, anak. Huwag kang umiyak, Mama. Maayos naman ang pag-alaga mo kay Anan. Tinuruan mo ako ng pagsusulat at pagguhit, Mama. Marami na akong natutunan ngayon. Huayzaw, hindi ko naalagaan ng maayos si Anan. Walang kwenta ako, itong sira-sira kong katawan. Ni sarili ko nga, hindi ko maalagaan, huwag kang umiyak, Mama. Anan, bakit nasugatan ang kamay mo? Hindi lang ako nakilala ni Papa. Hindi naman niya sinasadya kung malalaman ito ni Mama. Masasaktan si Mama, kaya hindi ko pwedeng sabihin sa kanya.
Mama, kanina nung nagbubuhos ako ng tubig. Nadapa ako ng hindi sinasadya. Sabi mo matapang ang mabuting bata. Hindi ako umiyak kanina. Matapang ba ako? Si Anan ang pinakamatapang na bata. Hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya na. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi naman masakit. Kaya ko pang alagaan si Mama. Kaya ko pang tulungan si Mama sa maraming gawain. Mama, ano ang nangyari? Itong katawan ko, walang pera para magpatuloy sa ospital. Hanggang kailan ko kaya ito? Kung wala na ako, paano na ang bata? Akala nila, may iniwan si Huizu na pera para sa amin, pero pagdating ng panahon, paano na nila apihin si Anan? Pero Huizu, hindi ko na kaya. Yang, hindi na kailangan ang pagkain. Basta't matuwid ang iyong gawain, huwag kang matakot sa anino. Huizu, narito na ako sa Cloud City. Nasaan na ang iyong anak? Lee Inspector, narito kami sa eksena. May nakita kaming laawan. Isang larawan lang, ano ang dapat i-report? Saan mo ito nakita? Iyon ay nahulog ng batang babae. Malamang ay ikaw ang akala niyang. I am Ania. Hindi siya nagkamali. Ako ang kanyang ama. Ano? Huizu, tibayan mo. Huizu, Kung mabubuhay ka, alagaan mo si Wiwi. At ang bata, nasa Cloud. Cloud? Huizu, huwag kang mag-alala. Siguradong hahanapin ko siya at ituring ang kanyang anak. Na parang sarili kong anak. Aalagaan ko siya habang buhay. Lee Inspector, KO. Noon, ako'y iniligtas ni Huizu na numpa ko. Naituring ang kanyang anak na parang sarili ko, ngunit hindi ko man lang nakilala ang ating anak at nasaktan ko pa siya. Kasumpa-sumpa ako. Hindi mo kasalanan iyon, hindi mo naman siya nakilala. May sakit si nanay at tatay. Grabe ang sakit nila. Sabi anay nanay, bayaniya sa tari pero bakit tayo? Pinag-initan ng mga masasamang tao. Delikado, may panganib sina Anan at ang hipat. Ano man ang gawin, hanapin agad ang aking Anan. Kung may manliligalig sa kanila, hindi ko palalampasin. Lolo. Nahanap na ang bata. Ilang beses ko na ba sinabi sa iyo? Kapag nasa kwarto ako ni Huey Xiao, walang dapat mang abala. Chief Yi, nahanap na. Ano ang nahanap? Oy, Hanap mo sa anak ako na Nahanap na ang iyong apo, si Enyanan. maghanda ng sasakyan, bumalik tayo sa Cloud City, anak. Miss na miss kita, anak. Ang pamilya Ye ang pinakamakapangyarihan sa kabisera, at siya ay isang ordinaryong empleyado lang. Ano ang karapatan niyang pumasok sa pamilya Ye at maging manugang ni Ye Zhengguo? Paalisin mo siya, palayasin mo, pero tatay. Nagdadalang tao si Weiwei ng aking anak. Ano ang sinasabi mo, Tak? Kami ni Vai-Vai. Nagkakilala, nagkaintindihan, at nagmahalan sa loob ng 7 taon. Matanggap mo ako. Ako ang naging pinakabatang miyembro ng espesyal na puwersa. Si Weiwei naman ay naging kilalang disenyador sa bansa. Naniniwala kaming kaya naming mabuhay ng maayos. Tatay, pagbigyan mo na kami. Panaginip.
Huwag mong isipin na dahil isa kang miyembro ng espesyal na puwersa at isa namang kilalang disenyador sa buong bansa ay may kakayahan kayo. Hindi. Dahil apelido mo ay Yi. Anak ako ni Yi Tsingguo. At ikaw, dahil sa konting ganda mo, nakuha mong lokohin ang anak ko. Gusto mo pang umangat sa lipunan dahil sa bata? Panaginip. Tatay. Ang bagay na ito, hindi mo na ito mapipigilan. Ikaw, saan ka pupunta? Tatay, sa buhay ko, si Weiwei lang ang pakakasalan ko. Kung tututol ka talaga, patawarin mo ang iyong anak. Tumigil ka diyan. Kapag lumabas ka sa pintuang ito, huwag kang umasang. Matatanggap mo pa ang kahit katiting na suporta mula sa akin. Zalba, kapag may lakas ka, huwag ka nang bumalik. Anak, kasalanan ng babaeng iyan na naloko ka. Kaya nagmamadali kang patunayan ang sarili mo sa napakadelikadong misyon at nagdulot ng panghabang buhay na paghihiwalay sa ating mag-ama. Ang dugo ng pamilya Yi, hindi kaapat-dapat ang babaeng iyan na alagaan. Kukunin ko at alagaan ng maayos. Anan, wala ka pa ring paan na makontak ang tatay mo? Abala ang tatay ko. Anong klaseng abala? Abala para hindi asikasuhin ang may malubhang sakit na asawa? O dahil ba sa milyon-milyong halaga ng operasyon ay pinabayaan na ang asawa at anak? Lalong lumalala ba ang sakit ni nanay? Ang sakit ng nanay mo ay nasa huling yugto na. Kung hindi makakalap ng pondo para sa operasyon, malalampasan na ang pinakamainam na panahon para iligtas siya. Anan, mas mabuting makontak mo na agad ang tatay mo. Salamat po, Doc. Titiyakin kong makakalap ako ng pera para gamutin si nanay. Titiyakin kayo. Nanay, nakapagbenta ako ng bote. Pero 20 piso lang ang nakuha ko. Hindi talaga sapat para sa operasyon. Walang kwanabiye kayo, nanay? Hindi, Anan. Ang galing-galing mo na. Nanay ang walang kwenta. Nahihirapan ka ba dahil sa akin, anak? Nakakatinda na si Anan, mama. Tinatanong ng lolo sa junk shop kung may mahalagang gamit tayo. Parang naalala ni Anan. Mama, may kahon ng kayamanan. Galing ba yan kay Papa? Mama, ano yan hawakan mo? Ito ay... Anong ginagawa mo? Ang tagal mong kumatok, walang sumasagot. Natatakot ako baka ako'y muling bubugin ninyo. Anak, kung noon pa sana ay pumayag kang ibigay ang bahay. Sa kapatid mong lalaki, hindi sana kami. Nagalit ng ganito. Mazakit PABA? Okay lang. Maganda nga ang bahay na ito, pero walang titulo. Hindi rin natin ito mabebenta. Kaya para na lang sa kasal ng kapatid mo. Kailangan pa natin ng pera ngayon. Sabihin mo sa akin, anak, may naiwan ba sa iyo ang lalaking iyon? Na kahit anong mahalagang bagay. Bala talaga. Hindi ako naniniwala. Titignan ko habang nagliligpit ka. Iyon ang kayamanang naiwan ni Papa. Hindi ito nadala ni Mama noon. Balang araw ay maaaring kunin ito ni Anan. Pero huwag itong ipagbibili. Fake it? Hindi ba mabuti kung ipagbili para sa gamot ni Mama? Mas mahalaga pa ito kaysa buhay ni Mama. Anan, ipangako mo sa akin kapag nakuha mo na ito. Ingatan mo itong mabuti. Pasensya na Mama, hindi ko kayang sundin ang sinabi mo. Walang kayamanan na mas mahalaga kaysa sa iyo, Mama. Lola, Tito.
Yeni an. Anan, bakit wala ka sa ospital para bantayan ang nanay mo? Bumalik ka pa rito. Pinauwi ka ba ng nanay mo para kumuha ng kung ano? Sabihin Montag es atito, ano yon? Tutul ungan kitang hanapin. Hindi ako kumuhan kahit ano, tito. Na-miss ko lang ang bahay. Katarant aduhan. Ngayon ka lang umuwi. Ngayon mo na naalala ang bahay? Akala Montag piatanga ako? Dali, ibigay mo sa akin ang naiwan ng tatay mo. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ano ba ang nagmamadali? Dahan-dahan mong kausapin. Hayan MOAKO. Anan, naka-confine ang nanay mo sa ospital. Kailangan natin ng pera. Gusto lang ng tito mong mahanap agad. Ang kayamanang itinago ng tatay mo para sa gamot ng nanay mo. Hindi ko alam. Anan, mabait ka. Gusto mo rin bang gumaling agad ang nanay mo? Lola, kinuha mo lahat ng pera ni Mama. Pwede bang ibalik mo na lang sa kanya? Gusto mo pang humingi ng pera sa akin? Anong inisip mo, Montag? Sabi ko na nga ba, katulad niya ang nanay niya, matigas ang ulo. Munting cute. Pag sinampal mo, tatahimik din yan. Yi, anong nangyari sa iyo? Bigla na lang. Sumakit ang puso ko. Gaano pa katagal papuntang Cloud City? 1 oras pa. Bilisan Montag. Dumating tayo sa Cloud City agad. Iyak ka ng iyak lang alam, Montag. Sana noon kita. Pinatay, katulad mo ang nanay mo. Ikaw ang kumuha ng pera ni Mama. Sinaktan mo pa siya kaya nagkasakit. Masama ka, ayaw sa iyo ni Anan. Walang utang na loob ka. Maagang namatay ang mga magulang ng nanay mo. Kung hindi ko siya kinuha, hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. At hindi ka ipapanganak. Sabi ko sa iyo, hindi niyo mababayaran ang utang niyo sa akin. Akala ka UPA naman. Pagpapakasal ko siya sa mayaman para kumita ako. Pero, sa tatay mo pa napunta at ikaw ang ipinanganak. Hindi ako naglalaro kung ayaw mong maghirap. Hanapin mo agad ang kayamanan. Oy, bata ka. Kakagatin Montag ako? Gusto mong mamatay. Kayamanan. Hoy, huwag ka takbo. Habulin mo, huwag mong pabayaang makatakas. Anan, sundo ka na ni Daddy. Bata ka, huwag kang tatakbo, bigay mo sa akin. Ayaw, ito ang kayamanan na iniwan ni Daddy. Gagamitin ko ito para iligtas si Mama. Bata ka, wala nang pag-asa ang nanay mo, bigay mo sa akin. Nanay, ito ang kayamanan na iniwan ng lalaking iyon. Tiyak, noong namatay siya. Si Lin Jiangwei ang may hawak ng kahon na ito. Umiyak ng ilang araw, ayaw niyang may humawak sa kahong ito. HMP. Palang pala ito sa mga lumang damit, kaya pala. Hinanap ko sa buong bahay, hindi ko makita. Mukhang napakamahal nito. Kapag naibenta ko ito, magiging maganda na ang buhay ko. Paano naman ang bata? Pinanatili ko siya para lang mahanap ang kayamanan. Ngayong nahanap na. Zia. Patayin. Sayang lang kung itatago pa. Oy. Huwag kang gagalaw ng kutsilyo. Itapon mo siya sa bintana. Bata pa, hindi makayanan ang pressure. Marami na bang nagpakamatay? Ang galing talaga ni nanay. Ano ba ang gusto ninyo? Anan, okay ka lang ba? Anan, huwag mo akong takutin, Anan. Papa, nakita, Anan. Papa, iwan mo BSI Anan at SI Mama? Hindi ako sinungaling. Aray. Huizel. Wala akong kwenta. Noon, iniligtas mo ako pero hindi ko naalagaan ang anak mo. Napakaraming hirap ang dinanas niya. Huizel. Ano ba ang silbi ng matagal kong buhay? Pasensya na sa'yo. Papa, Zenobia ito? Bakit pagpasok pa lang, tinatawag na ang pangalan ng patay? Tinatawag pa siyang papa ng bata. Hindi kaya. Bahala na kung sino siya,
Basta makakasira sa atin, patayin natin. Huwag kang umiyak. Anan. Kumusta ka? Okay lang SIAnan, masaya SIAnan. Dumating na si Papa para kay Anan. Kayong dalawa ang nanakit kay Anan. Ano ba ang pakialam mo? Saan ka galing? Bakit ka nagwawala sa bahay namin? Bahay nyo. Dito sa Huizel. Bahay na iniwan para kay Jenway at sa kanyang asawa. Kailan pa naging bahay nyo ito? Hindi kaya kayo ang sumakop at inagaw ang bahay nila? Mazakit. Pakawalan mo ang anak ko. Ang bahay na ito ay ibinigay ng anak ko sa akin. Anan, totoo ba ito? Papa, nagsisinungaling si Lola at si Tito. Ayaw ni Mama na magpakasal sa iba, kaya nagalit si Lola at si Tito. Pinatalsik nila si Anan at si Mama, at pinagbuhatan pa ng kamay si Mama. Kinukuha pa ang pera ni Mama, ngayon gusto naman nilang kunin ang kay Papa. Papatayan naya SIAnan, Papa, takit SIAnan. Bata, subukan mong ulitin, ako. Akay. Anak. Sabi ko, si Manang at si Anan sa Yoncheng ng maraming taon. Walang balita dahil inagaw ninyo ang lahat sa kanila. At sinabi ninyo sa otoridad na lumipat na sila. E ano naman? Bahay ko ito, usaping pampamilya. Pamangkin ko siya. Ako ang dapat magdisiplina sa kanya? Wala kang pakialam. CJ. Ngayon pa lang na nandito ako, ang lalakas ng loob ninyo. Kung wala ako, talagang gagawa kayo ng kalokohan. Papatayin niyo ang mag-ina. Anan, huwag kang mag-alala, nandito ang tatay mo ngayon. Lahat ng nanakit sa inyo, walang tatakas. Akala Montag sino ka? Ako ang tatay niya. Kunwari patay na ang tatay niya. Mga panloloko mo, para lang sa bata. Hindi kami madadala sa mga kasinungalingan mo. Hindi totoo. Buhay ang tatay ko, busi lang sa trabaho. Pagkatapos, uwi siya para protektahan si Anan. Anak ka talaga. Tumingin ka sa salamin, wala kang pagkakahawig sa kanya. Patay na ang tatay mo, bata ka lang. Anak ka ng ina, walang amang nag-alaga. Hindi patay ang tatay ko, siya ang tatay ko. Kung tatay mo siya, may lakas ba siyang aminin? Sa tingin ko, katulad lang siya namin. Gusto niyang kunin ang mana ng tatay mo. Kung hindi, bakit ngayon lang siya lumabas? Anan, huwag mong intindihin ang sinasabi nila, ako ang tatay mo. Huwag kang matakot, nandito ang tatay mo, ipagtatanggol kita. Magkapatid ang turing ko kay Huizao. Bago siya namatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang pamilya. Dahil sa inyo, hindi ko sila matagpuan. Naghirap ng walang kabuluhan ang mag-ina. Pamilya sila ng bayani. Hindi kayo dapat patawarin sa pagmamalupit sa kanila. Kung hindi ko kayo arestuhin ngayon, hindi ako makakaharap kay Lilong Fee sa kabilang buhay. Ikaf lang? Anong karapatan mo para aestuhin kami? Akala Montag sino ka? Dilat ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Inspector. Hindi tama. Si Huizao na maagang namatay, isang ordinaryong sundalo lang. Paano niya makikilala ang isang importanteng tao tulad ng inspektor? Ano ang magagawa ng inspektor? Pwede ba niya tayong saktan? Walang dahilan para manakit. Kahit gaano kalaki ang nayambag ni Huizao. Kung asawa niya ang anak ko, manugang ko siya. Ang kanyang asawa at anak at apo ko pa rin. Mga walang kwenta. Tama, ang nanay ko ang masusunod sa bahay na ito. Paano ko sila pakikitunguhan? Yan ay aming pamilyang usapin. Kahit gaano kalaki ang posisyon mo, wala kang karapatang manghimasok sa aming pamilya. Aming pamilyang usapin. Pero labag sa batas ang ginagawa nyo. Sa pinakamalala, domestic violence lang to. Kahit makulong ako, madali lang akong makakalabas. Paglabas ka o. Maami akong paraan para gipitin ang mag-ina. Ikaw humahanap ka ng away. O, galit? Patty and MOAKO.
Anong karapatan mo? Sige, suntukin Montag ako. Inspection Officer Carlang, kung abuso ka ng kapangyarihan at apihin kami, hihiga na lang ako sa lupa. At siguradong mawawala ang posisyon mo. Huwag niyong isipin na dahil kamag-anak kayo, ay pwede na kayong gumawa ng kahit ano. Akala niyo, pinahahalagahan ko ba ang posisyong ito? Bilang inspection officer, hindi ako dapat mang-abuso ng kapangyarihan. Pero bilang kapatid ni Huizhou, handang-handa akong isakripisyo ang lahat. HA, ano ang gagawin Montag? Chief Yi. Chief Yi. Long Fai, ano ang nangyayari? Nakita ko na si Chief Ye. Hinahandle ko ang dalawang salbaheng ito. Hindi tama. Gaano kataas ang posisyon ni Chief Yi? Bakit siya pupunta sa bahay natin? Oo nga. Siya ay napaka-importante at super bossy. Paano possible? Si Chief Ye ay ang ama ni Huizhou. Ang inyong inaapi ay ang kanyang manugang at apo. Hindi pwede. Si Huizhou ay ang anak ni Chief Yi. Tapos na tayo. Ma. Long Fai. Ito ba ang anak ni Huizhou? Kamu ka. Napakapareho sa itsura ni Huizhou noong bata pa siya. Anan, ako ang iyong lolo. Ang lolo ba ay tatayang tatay? Anan, siya talaga ang iyong lolo. Pwede mo siyang lubos na pagkatiwalaan. Pwede bang parusahan ng lolo ang masasamang tao at protektahan si Anan? Chief Ye, ang dalawang ito ay ang lola at tiyuhin ni Anan. Parehong masama ang ugali. Sinabi pa nila na hindi sakop ng batas ang pamilyang usapin kaya walang takot. Kung hindi sakop ng batas ang pamilyang usapin, gamitin ko na lang ang pamilyang batas para sa inyo. Tapo. Huwag. Una, sampalin nyo ng 100 bisis para makita nila. Ang disiplina ng pamilya Yi. Hindi na, alam na naming mali kami. General, ang anak kong babae ay kinasal sa anak mo, kung tutusin. Magkamag-anak pa tayo. Hindi mo kami dapat tratuhin ng ganito. Bolt ka bang banggitin yan? Kung hindi dahil sa anak mo, hindi mamamatay ang anak ko. Hatakin palabas. General Yi, hindi nyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Long Fai. Dalhin sa pinakamagandang ospital sa Cloud City, pa sa kumpletong check-up ni Anan. Kapag may nangyari sa kanya, papatayin ko silang lahat. Opo. Long Fai, nasugatan si Anan. Bakit mo siya dinadala sa paligid imbes na pagpahingahin? Miss ni Anan ang nanay niya. Lolo, papunta kami kay mama. Ay ko? Anong maganda sa babaeng yon? Kumusta ang sugat ni Anan? Gasgas lang po, na-check na ng doktor. Walang malubha. Pero, ano? sabi ng doktor, mahina ang pangangatawan ni Anan. Prolonged malnutrition. Malamang dahil sa matagal na gutom. Pag-uwi, kailangan kumpletong nutrisyon, kung hindi, maapektuhan ang paglaki niya. Hindi makatarungan. Lin Yinbai, hindi mo lang pinatay ang anak ko. Pinahirapan mo pa ang apo ko. Paano nagkaroon ng ganitong malupit na babae sa mundo? Lolo, natatakot ako sa itsura mo. An-an. Galit ang lolo sa nanay mo. Tingnan mo ang itsura mo dahil sa pangangalaga niya. Lolo, mahal na mahal ay kayo and ay mama. Maayos niya akong inaalagaan. Maayos ba talaga yon? 8 taong gulang ka lang, hindi ka man lang pinakain ng husto. Paano nagkaroon ng ganitong walang pusong ina? Vala beng puso si Lin Yinbai? Lolo, mahal na mahal ay kayo and ay mama, pero as ay mama lang. Tama na. Anan, ayaw ng lolo na ipagtatanggol mo siya. Ang babaeng to, wala siyang maibibigay sa'yo. Umuwi ka na sa lolo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na magandang buhay. Parang ayaw talaga ni Lolo kay Mama. Anong gagawin ko para maligtas ni Lolo si Mama?
Ang ganda ng kotse na ito, siguradong napakamahal nito. Kung papayag si Lolo na iligtas si Mama, ang pambayad sa operasyon ni Mama, ay sapat na siguro. Lolo, marami ka bang pera? Bakit mo na itanong iyan? Kasi gusto manghiram ni Ana ng pera kay Lolo. An, bata ka pa. Bakit ka kailangang manghiram? Sinabi ba ng nanay mo na magsabi nito? Noong lumapit ang babaeng iyan sa anak ko, gusto lang niya ang kayamanan at kapangyarihan ng pamilya ye. Si Anan ay 8 taong gulang pa lang. Nagtanong na ng ganyan, kailangan ko siyang disiplinahin. Kung hindi, balang araw. Magiging katulad siya. Ni Lin Yinwei na pera lang ang inisip. Hindi po sinabi ni Mama kay Anan na magsabi nito. Si Anan mismo ang gustong manghiram ng pera kay Lolo. Lolo, pwede pa bang humor masayanan? Pabiyaran kayo pa kayo. Pagkatapos kong kumita ng pera. Magkano ang gusto mong hiramin kay Lolo? 800,000, Lolo. Pwede po ba? Sabi ko na nga ba, tinuruan ka ng nanay mo. Bata ka pa, bakit mo kailangan ng ganyang kalaking pera? Gusto ibigay ni Anan kay Mama ang pera. Tama na. Maaming pera ang pamilya ye, hindi lang 800,000. Kahit 8 milyon o 80 milyon, ibibigay ko sa iyo. Pero sa nanay mo, hindi talaga pwede. Zimulan gayon. Bawal na mong tawaging mama siya. Magagalit si Lolo. Papa Longfei, hindi ka nagsinungaling kay Anan. Ayaw na ayaw talaga ni Lolo kay Mama. Ano ang dapat gawin ni Anan? Papa Longfei. Napakabait ni Mama at Papa kay Anan. Siya ang pinakamabait na mama sa buong mundo, pero bakit? Hindi naniniwala si Lolo kay Anan at ayaw kay Mama? Baka may hindi pagkakaunawaan si Lolo sa nanay mo. Pero naniniwala si Papa na hindi ganoon ang nanay mo. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Ibig sabihin, hindi kasi kilala ni Lolo ang nanay mo kaya iniisip niyang masama ang nanay mo. Mabait si Mama, siya ang pinakamabait sa buong mundo. Alam ko, kaya't magtutulungan tayo. Umuwi ka muna kasama ni Lolo, tapos ako na ang bahala sa pagligtas kay Mama. Engan, Bakit kailangan pang maghiwalay? Hindi ba't si Lolo ang tatay ni Papa? Papa, hindi ka ba sasama sa akin pawi? Anan, paano ko sasabihin sa'yo na ang iyong ama ay patay na? Anan, alam mo ba na ang iyong papa ay hindi kasing galing ni Lolo? Kaya kung kailangan nating iligtas si Mama, kailangan natin ng tulong ni Lolo. Pero paano kung ayaw tulungan ni Lolo? Eh di pasayahin mo si Lolo. Dapat malaman niya na si Mama ay mabuting ina at mabuting tao. Tapos tutulungan na ni Lolo si Mama, naiintindihan mo? Naiintindihan kayo. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ni Lolo si Mama. Ililigtas si Mama. Ate, Hipak. Kailan kayo dumating? Kakarating lang. Galing pa sa ibang bansa ang hipag mo. Nagkita kami bago pumunta dito. Ate, ano kaya ang nangyayari kay Papa? Mula nang mawala si Kuya, para hindi masyadong malungkot, bihira na lang tayong makita-kita. Ngayon, bigla na lang tayong pinatawag ng madalian. At may importante raw na ipapahayag. Hindi ka rin alam. Unang bises lang ito. Na nakita kong nagmamadali si Papa. Sa estado ni Papa, kung may pinag-usapan siyang importante. Talagang seryoso ito. Zhang Mama. Alam mo siguro kung ano ang nangyayari, di ba? Magandang balita. Magandang balita. Baka naman magkakaroon tayo ng stepmother? Anak ka ng tukwa, gusto mo bang masampal? Papa, sino ang kite na batang ito? Zia Zi Yenian An. Anak ni Huaiju. Papa, alam mo namang dahil kanino namatay si Kuya. Tapos dinala mo pa rito ang anak ng babae. Kung hindi dahil sa babaeng iyon at sa anak na ito. Ano bang pinagsasasabi mo?
Ito lang ang natitirang dugo ni Huey Xiao. Apo ko si Yunyanan. Pero hindi na maibabalik si kuya. Hindi ko ito tatanggapin. Kung ito lang ang dahilan kung bakit ako pinatawa. Sa tingin ko, hindi na kailangan ituloy ang handaan ngayon. Walang saysay na ituloy pa. Gago ka. Huwag mong sisihin si Bonso. Hindi niya matanggap ang ginawa mo. Bakit hindi mo muna kami kinonsulta? Hindi mo rin ba matanggap? Alam mo, naman, Papa, si Huayju ay pinalaki kao. Mula pagkabata, ang kanyang pagkawala hanggang ngayon, ay nananatiling sugat sa puso ko. Alam kong tumatanda ka na, at may pagmamahal sa anak. Pero sa ngayon, hindi ko kayang tanggapin. Wala rin akong gana sa pagkain. Lolo, parang ayosaya kinanay tita. Nagamali BAAKO? Anan, hindi naman ayaw sa iyo ni tita. Miss na miss lang nila si Papa Montag. Okay lang. Kapag mas matagal na kayong magkasama, magugustuhan ka rin nila. Pamilya naman tayo. An-an. Masarap ba? Ito ang pinakamasarap na kinain ko. Mabuti naman. An-an, simulan gayon. Ganito ang standard ng bawat kainan mo. May pinakamagaling na nutritionist ang bahay ni Lolo. Paaalagaan ang katawan mo. Salamat, Lolo. Busog na ako, may gagawin pa ako. Kain ka na lang. Sabihin mo kay Lola Zhang ang gusto mo. Utulungan ka niya. Sige, Lolo, asikasuhin mo na ang ginagawa mo. MM. An-an, may problema ka ba? Lola's Hang, pwedeng i-take out ang mga pagkain? Anan, lahat ng sangkap dito ay pinili ng mabuti. Tulad nitong Boston Lobster. Kakadating lang mula sa eroplano, hindi kami kumakain. NG tira-tira. Gusto ko sanang dalhin kay Mama, masaya siya. Kapag nakakain ng masarap. Sige, Anan, ipapakita ko para sa iyo. Salamat, Lola Zhang. Amo, senyorita. Lola Zhang, nasaan si An-an? Nagpapak siya ng pagkain para kay Mama. Pinadala ko na siya sa driver. Pinadala ko na siya kasama ng driver. Nagpadala ng pagkain? Tingnan mo, siguradong tinuruan siya ng nanay niya, kahit konting pagkain lang. Baka turuan pa siya ng masama, amo. Miss Anan, napakabuti mong anak, nag-alala ka pa sa pag-aksaya ng pagkain. Ang mga katangiang ito ay maganda at may pagmamalaki, at may papakita mo kay Anan. Ang batang ito ay napaka-responsible, dapat ang kanyang ina ay, hindi ganong klaseng tao, noong mga panahon na yon, kayo ba ay, may hindi pagkakaunawaan? Tita Zhang, lumampas ka na sa linya. Paumanhin, young mistress. Ihanda ang kotse. Gusto kong makita. Ang babaeng ito na si Lin Jianwei. Ano ang gusto niyang ipagawa kay Anan? Anan, dumating ka na naman para bisitahin ang iyong ina? Opo, dala ko po kay Mumi ang masarap na pagkain. Ang responsible mo talaga, Anan. Bigyan mo ako ng food container. Ako na ang magdadala sa iyo pataas. Tai, sige po. Anak, OPO, Te. sabing dadalhan niya ng pagkain ang nanay niya, bakit nasa lalaki ang daladala? Ito nga, nahuli natin sila. Ito na ang kanyang kasintahan, nahuli na natin. Alam niyang umuwi si Anan, kaya ginamit niya si Anan para makakuha ng benepisyo. Hindi ito ang unang bises na ginamit niya ang ganitong paa. Nasaan na ang singsing? Ipinanag ko. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng singsing na iyon? Alam ko, regalo mo yon sa aking pagtanda. At simbolo rin ito ng tagapagmana ng pamilya Yi. Bakit mo ipinanag ko? Noong bata pa si Jianwei, nagkaproblema sa pundo ng orphanage kung saan siya lumaki. Gusto ko siyang tulungan. Kaya ipinanag ko ng 1,000,000. Nandiyan na naman ang babaeng iyon. Para sa kanya, ipinanag ko mo pa ang simbolo ng ating pamilya.
Ano ang tingin mo sa akin? Ano ang tingin mo sa pamilya, ye? Dapat ka ba sa mga inaasahan ko sa iyo? Tay, ipinanag ko lang naman. Kapag kumita ako, mababawi ko rin iyon. Tanggang ta. Ako si Ypsilones Henguo. Namuhay ng marangal sa loob ng ilang dekada. Bakit may anak akong tangang naniniwala sa kasinungalingan ng babae? Ginagamit ka lang niya, Tay. May sarili akong pag-iisip. Si Janway ang pinakamabait na babae sa mundo. Ang problema niya ay problema ko rin. Kailangan ko siyang tulungan. Tumigil ka. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Siguradong siya ang nag-udyok sa iyo, Tay. Huwag naman lahat. Izizizi kay Yinvay. Ako ang gumawa nito. At ako ang mananagot. Ang singsing, sa hinaharap ay mababawi ko rin iyon. Dahil sa babaeng iyon, hindi ka na tunay na tao at pinagaway pa tayong mag-ama. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Ay nga pala, kanina dumaan ang tatay mo. Hindi kayo magkasama? Dumating din ang tatay ni Longfei. Si Anan ay kasama ng nanay niya. Kanina lang nagbayad ang tatay mo. Pero kulang pa rin para sa operasyon. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Malapit na to. Sige, tara na an. Lolo, tita, bakit kayo nandito? An. Sino, tong lalaki? Kayo ba ang mga kamag-anak ni Anan? Lolo at tita, si MS Lin ay nasa peligro. Malaki pa ang kulang para sa operasyon. Kailangan niyong magbayad agad. Kailangan niyang maoperahan agad. Delikado ang kalagayan niya. Bayaran para sa operasyon. Zilin Yinvay na, tu. Ganun pa rin ang style, nagpapanggap na kawawa para manglimos. Hindi ako natatakot sa iyo, loko. Nagtatangka kang makipagsabwatan sa babaeng, yun para pagsamantalahan ang pamilya ye. Grabe ang kapal ng mukha mo. Ano bang sinasabi Montag, lolo? Ang galing mong umarte. Sabihin mo kay Lin Jianwei kung gusto niya ng bagong target. Wala akong pakialam. Pero kung gagamitin niya si Anan para manglimos, huwag niyang asahan. Ang dugo ng pamilya ye, kami ang bahala. Hindi na sila makikita pa. Lolo, mali ang pagkakaintindi mo sa nanay ko. Anan, huwag mo nang banggitin ang nanay mo. Mingshu, dalhin mo si Anan, uwi na tayo. Siege, PA. Samahan Montag ako, an. Nababalif na ata, tu. Anong gagawin natin? Parang lalo pang nagalit si Lolo sa nanay ko. Huwaizaw ang pagkain nyo. Nakakatikim din ako. Pagod ka na ba, Vai? Okay lang, pagod sa labas pero pagdating dito, nawawala. Lalo na kapag naamoy ko ang lutong mo. Ang bango. Ano na masarap ang luto mo ngayon? Siyempre, may handa akong special para kay MS Lin. Gaano ka espesyal? Sich, ipikit mo ang mga mata mo. Ipinikit ko na, siguradong sobrang espesyal to. Halika. MS Lin, buksan mo na ang mga mata mo. Wow, ito ba ang surprise mo para sa akin? Sigman Montag, Sie Jego Aiju, Ang Nein, Star Michelin Chef. Ang unang putal. Hüde jumps over the wall. Ding ding ding. Ang bango. Tikman ko nga. Kumusta? Wow, ang sarap nito. Kahit si Badha ay lalabas sa pader at babalik sa mundo. May pangalawang putay pa. Kobe beef steak. May stick pa. Tara, tikman Montag agad. Kamusta? Paborito ko pa rin, malambot ang texture. Honey, sa tingin ko ang cooking skills mo ay pwedeng umabot ng 10 bituin. Ayon PA lang? May pangatlong putal PA, Boston Lobster. Wow, ang laki ng lobster. Tara, tikman Montag agad. Ang sarap. Ang lambot at matamis ng laman ng hipon, siguradong pinakasariwang sangkap ito. Honey, salamat sa masarap mong handa. Weiwei, pasensya na at sumama ka sa akin sa hirap.
Hindi, basta kasama kita, kahit gulay lang ay parang masarap na pagkain. Weiwei, balang araw ay tatanggapin ka ng tatay ko. Dadalin kita sa amin. Upuan mo sa tabi ng pamilya ko at kumain ng aming family feast. Naniniwala ako na darating ang araw na iyon. Weizhou, pasensya na sa iyo. Hindi ko inalagaan ang sarili ko. Lalo na ang ating anak na babae. Anan, nasaan ka? Miss na miss ka na talaga ng nanay mo. Lolo. An, ano ang nangyari? Lolo, ito para sa iyo. Ang ganda ng cake. Saan Montag nabili? Ito ay ginawa mismo ni Anan. May ganitong skills ka pala? Tumulong si Nanay Zhang sa akin. Talagang ginawa ng iyong miss, ako ay tumulong lang sa paghahanda ng ilang sangkap. Ang galing ng aking apo. Sa murang edad ay marami ng alam. Sana ay mabuhay ang lolo ng matagal at laging masaya. Mabuti. Napakabait ng apo ko. Sisikapin kong mabuhay na matagal. Pamasyahan. Lolo, tikman mo kung masarap. Sige. Ang sarap. Ang galing ng apo ko. Lolo, itinuro ito ni nanay kay Anan. Mas masarap ang luto ni nanay kaysa kay Anan ng 1,000 beses. Inutusan ka ba ng nanay mo na gawin ito? Hinapabang gumontak pa ako? Ano na naman ang gusto niya? Apo ka ni Yitzin Guo, hindi montak kailangan. Matuto ng mga walang kwentang skills, lalo na ang magpabango sa iba. Para magustuhan ka ng iba. Sa loob ng 8 taon, iyon lang ang itinuro niya sa iyo, hindi siya karapat-dapat maging nanay mo. Lolo, hindi si Mama ang nagturo kay Anan na gawin ito. Si Anan mismo ang gustong pasayahin si Lolo. Kaya gumawa ng keke para kay Lolo. Lolo, bake it mo lagi. Pinagkakamalan si Mama. Tama na. Sa murang edad, marunong ka nang magsalita ng pabola. Galing yan sa masamang babae na yon. Hindi totoo yan. Hindi nagsisinungaling si Anan. At hindi masamang babae si Mama. Si Lolo ang masama. Ayaw ni Anan ng masamang lolo. Pupunta si Anan kay Mama. Hindi ka pupunta sa babaeng makasarili at sakim na yon. Binigyan na siya ng tatay mo ng napakaraming pera, pero hindi pa rin siya nasyahan. Ano pa ba ang gusto niya? Wala pang pera si Mama. Para lang magamot ang tatay ko. Nangutang ng malaki si Mama. Habang nagbabayad ng utang, inaalagaan pa niya si Anan. Hanggang sa nagkasakit na siya sa pagod. Ano ang sinasabi Montag? Nangutang siya para magamot ang tatay mo? OPO. Kailan nasugatan ang tatay mo? Sabi ni Mama, gusto sumaling ang tatay sa... SA Dragon Soul Unit. Oo. Punong-puno ng mga bayani ang unit na yon. Nagsanay siya ng parachute, tapos nasugatan. Nangutang ng malaki si Mama. Nasugatan SA Parachute? Si Lao Guo, ang anak kong si Hui Xiao. Bago sumali sa Dragon Soul, may malubha na siyang sugat. Hindi Montag pa alam? Malubha ang pagkakasugat niya sa parachute training. Pero gumaling naman siya, kaya tinanggap siya ng Dragon Soul. Hindi mo alam? Hindi ba't ang medical team mo ang nag-alaga sa kanya? Ako? Hindi ko alam ang ganito kalaking bagay. Lolo, napakahirap ng pinagdaanan ni Mama. May sakit na si Mama. Sabi ng doktor, kailangan niya ng operasyon. Kung hindi, mawawalan na si Ana ng Mama. Kaya, ang perang hiningi mo sa akin noon, para sa kanya? Wala na si Anan na tatay. Ayaw ni Anan na mawalan pa ng Mama. Lolo, talanggan mo si Mama.
Tulungan mo si mama, please. Naiintindihan ko na. Hu Ai Jin. Tatay, hanapin mo ako. Kontakin ang pinakamagaling na doktor. Ha? Tatay, may sakit ka ba? Bakit ba? Palagi na lang akong may sakit sa isip mo. Pa sa nanay niya ang doktor. Tatay, hindi ako nagkakamali, di ba? Ailan mo siya pinatawad? Ang pagpapatawad at pagliligtas sa kanya ay dalawang magkaibang bagay. Siya pa rin ang nanay ni Anan. Ayokong masaktan ang aking apo. Sige, ayusin ka o. Ang ganda. Maliligtas si mama. Salamat, lolo. Madam, sandali lang. Paparating na si Lolo at ang bata. CJ, Vai, hintayin Montag muna ako dito. Sasabihin ko kay Papa, kapag narinig niya ang magandang balita. Tiyak na papayag siyang makita ka. Naniniwala akong magiging masaya tayo. Papa, nandiyan si Weiwei sa labas. Makipagkita ka sa kanya. Ayaf ka o. Ang babaeng tulad niya, hindi kailanman makakapasok sa pamilya namin. Hui Zhao. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakabalik na rin ako sa amin. Hindi ko alam kung tinatanggap pa rin ako ni Tito. Mama. Anan, Anong ginagawa mo dito? narito ako para magpasalamat kay Tito sa operasyon na inayos niya, na nagligtas sa buhay ko. Kahit maliit lang ang mga regalong ito ay buong puso kong pasasalamat. Huwag mong isipin na dahil pinagamot ka, tinanggap ka na namin. Kung hindi dahil kay Anan, wala akong pakialam sa iyo. Ayokong makita ka. Umalis ka na. Masyado pala akong nag-expect. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Anan. Apo ko si Anan. Wala kang karapatang magpasalamat. Ling Yinwei, umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya eh. Pasensya na sa abala. Aalis na kami ni Anan. Tumigil ka. Bahay ito ni Anan. Saan mo siya dadalhin? Lolo, bahay mo ito, hindi bahay ko. Uwi ako kasama si mama sa Yuncheng. Anong sinasabi mo? Wala namang maganda doon. Tama si Anan. May ganito ba doon? May magandang buhay ba? May nag-alaga ba sa iyo? Wala, pero nandiyan na si mama. Kung saan si mama? Doon ang tahanan ni Anan. Lin Jianwei, sa loob ng mahabang panahon, ganito pa rin ang masamang paan mo. Noon, para makapasok ka sa pamilya namin, pinaghiwalay mo kami ni Huey Xiao. Ngayon, ginagamit mo na naman si Anan para takutin ako. Akala mo ba, papayag ako sa iyo? Tito, kailangan mo bang isipin ang pinakamasama sa akin? Isipin ka? Anong klaseng tao ka ba? Kailangan pa bang isipin? Kung hindi dahil sa pag-akit mo kay Hui Xiao noong mga panahong iyon, at nagdulot ng paghihiwalay namin, siya kaya ay nagmamadali. Nagawin ang misyon na iyon at nagpakamatay? Tio, maaari mong ako'y hindi maintindihan. Pero hindi mo dapat si Hui Zhao. Ginawa niya ang misyon para sa kanyang paniniwala, para sa bayan. Pero namatay siya. Napatay mo na ang isa kong anak. Ngayon naman ay gustong mong agawin ang aking apo. Paano ka naging ganito kasama ang puso mo? Tio, ikaw ang ama ni Hui Zhao, iginagalang kita. Pinagpagaling mo ako, lubos akong nagpapasalamat. Kung may galit ka at ayaw mo sa akin, hindi ko ito hinihiling. Pero si Anan, kailangan kong dalhin. Hindi ko kailanman iiwan si Anan sa buhay ko. Aalagaan ko si Anan. Pinagpagaling mo ako. Magtatrabaho ako para mabayaran kita. Ito na ang huli nating pag-uusap. Ika. Lin Yinwei. Tatay, pahupain mo ang galit mo. Mahalaga ang kalusugan mo. Bakit? Paulit-ulit niya akong kinakalaban. Napatay na niya ang anak ko. Bakit kailangan pang kunin? Ang aking apo? Bakit ganito kasama ang puso niya? Ngayon, wala na siyang silbi,
Anong kakayahan niya? Paaalagaan si Anan? Wala siyang magagawa, bakit niya kukunin ang apo ko? Tatay, kahit ako'y may sama ng loob. Sa pagkamatay ni Huey Sao, pero marahil kailangan nating tingnan ang sitwasyon sa ibang anggulo. Anong ibang anggulo? Kung hindi mo pinilit si Huey Sao noon, baka hindi siya nagpadalos-dalos. Ganito rin gayon. Kung tatanggapin mo si Janwei, baka manatili si Anan. Akala mo ba may mali ako? Tatay, hindi ko sinasabing may mali ka. Wala akong mali. Inihanda ko ang daan para kay Huey Xiao. Pero, dahil sa babaeng ito, nawala ang buhay niya. Sinasabi mo sa akin na tingnan sa ibang anggulo? Hindi mangyayari. Hindi ba niya sinabi na kaya niyang alagaan si Anan? Ipag-utos mo, lahat ng kumpanya sa Yuncheng, huwag siyang tanggapin. Tingnan natin kung paano niya alagaan si Anan. Manager Xu, ito po ang aking resume. MS Lin, baut may anak ka na, naghahanap ka pa rin ng trabaho. Mabait po ang anak ko, hindi po makakaabala sa trabaho. Pasensya na po, ang minimum standard po kasi ng kumpanya namin ay dapat buo ang pamilya. Hindi po kayo angkop. Salamat po. Ikafpa si Lin Yanwei? Opo, Manager Kin. Magandang araw po. Ako po si Lin Jianwei. Graduate po ako ng Shangjing University, major sa Interior Design. Nagtrabaho po ako dati sa A. Kahit na ilang taon na akong wala sa industriya, ang aking mga kasanayan ay nanatiling maganda. Pwede rin po kahit hindi design position. Pwede po ako magsimula bilang design assistant. Ms. Lin, maganda naman po ang credentials ninyo, maganda ang itsura. At masapag, sayang lang, kakahira lang po namin. Subukan na lang po ninyo sa iba. Sige po, pasensya na po sa abala. Anan, halika na. Paalam po, Manager Kin. Anan, wala bang kwenta ang nanay mo? Ang dami ko nang na-interviewan, wala ni isang kumagat. Pero pinagirapan kayo naman. Anan po ang pabigat sa inyo, Nay? Hindi. Dahil po kay Anan. Kaya ko pong magsumikap. Pero ayaw po nila akong tanggapin, parang ayaw nila kay Anan. Paano naman? Napakaganda naman ni Anan. Tara pa, puntahan natin si Tito Wong. Sinong Tito Wang? Yung lasing na nahulog sa hardin, tayo lang ang nagdala sa ospital. Si Tito Wong pala. Humingi tayo ng tulong sa kanya. May malaking kumpanya siya, di ba? Sige, subukan natin. Puntahan natin, sana hindi niya nabanggitin yung nangyari. Tuloy. Ay, MS? Lin. Mabuti naman at napag-isipan mo rin. Kamusta pa, Tito Wong? Si Anan pala ito. Ang laki na, ang kite. Halika, may snacks ako dito. Pili ka. Upo tayo. Salamat pa, Tito Wong. MS Lin, anong gusto ninyong inumin? Presidente Wang, ang bait-bait naman po ninyo. Nandito po ako talaga para humingi ng pabor. Huwag kang mag-alanggan. Anong pabor-pabor? Dahil sa diborsyo ko, naglasing ako't muntik ng malaglag. Kung hindi dahil sa inyo at kay Anan na nagmadaling nagdala sa akin sa ospital. Baka wala na akong gayon. May kapalaran ka kahit wala kami. May ibang sasagip sa'yo. Hindi sigurado yan, ngayong panahon, kung walang mabuting kalooban. Hindi ka magtitiwala na tulungan ang matandang babae sa kalsada. Kayo ang aking mga tagapagligtas. Pwede bang bigyan ng trabaho ang nanay ko? Hindi lang trabaho, pati ang kumpanyang ito, ibibigay ko sa nanay mo. Pwede rin. Presidente Wang, huwag kang magbiro. Jianwei, seryoso ako. Sinabi ko na. Presidente Wang, pumunta ako dito para maghanap ng angkop na trabaho para mabuhay kami ni Anan. Nga, ito ang aking resume. Sa akin ka magtatrabaho, hindi kailangan ng resume.
Presidente Wang, hindi ako pumunta dito para humingi ng pabor. At wag mo akong baliwalain, okay? Ako ay Epsilon. Sige. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng resume, naalala ko na. Graduate ng disenyo sa Universidad ng Shangjing, isang magaling. Bihirang talento, kailangan ko ng isang. Posisyon ng design director, ayusin ko na, pwede ka nang magsimula. Maraming salamat, Presidente Wang. Ang ganda, may trabaho na si nanay. Sekretarya. Presidente Wang, hindi maayos ang trabaho ni MS Lin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako makapag-utos? Hindi, may ipinadalang dokumento mula sa itaas, bawal sa anumang kumpanya. Nakunin si MS Lin, kung hindi, tatanggalin. Ito ang blacklist ng Union, lumabas ka muna. Opo. Yinvay, may nakagalit ka bang napaka-influential na tao? Ang lakas ng impluensya. Talagang may malakas na impluensya. Sa totoo lang, para mabuhay si Anan, hindi naman kailangang magtrabaho. Presidente Wang, ano ang ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin, bibigyan kita buwan-buwan ng panggastos para sa'yo at kay Anan. Ano sa tingin mo? Ano to? Limos o pag-aalaga? Yinvay, alam Montag ang nararamdaman ka o. Mahal kita, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakakasalan kita, okay? Presidente Wang, mahal na mahal ko ang asawa ko. At sa buhay ko, wala akong balak magpakasal muli. At wag mong isiping pag-ibig ang pagpapasalamat. Yinvay, alam Montag ang nararamdaman ka o. Gusto kong maging ama ni Anan, sigurado ako. Presidente Wang, tumigil ka na. Pumunta lang ako dito para maghanap ng trabaho, pasensya na. Abala kita. Anan, tara na. Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Bakit ganito ang kapalaran niya? Tay, yung babaeng yun, kahit saan siya pumunta, palaging may problema. Kahit may kakilala pa siya. Walang magbibigay sa kanya ng trabaho. Sa tingin ko, baka. Hindi pwede. Hindi ko siya palalampasin. Pero sa mga plano mo, kahit si Lin Yinvay, kahit gaano pa kagaling ang isang tao, wala siyang pagkakataon. Pinahihirapan mo si Lin Jianwei. Pero paano naman si Anan? Tulad ng sinabi mo, si Anan ay inosente. Dapat lang sa kanya ito. Hindi ba't palagi niyang sinasabi na kayang alagaan si Anan? Ganito pala ang pag-aalaga niya. Kung hindi niya kaya, ibalik na lang niya si Anan. Nandito ako sa bahay ng Ye. Naghihintay na siya ang lumuhod sa akin. Anan, kahit gaano kahirap, hindi ako susuko. Hindi kita hahayaang umalis. Anan, since alam mo na, pumanaw na ang tatay mo. Bukas, dadalhin kita para makita siya. Huizao, dinala ko si Anan para bisitahin ka. Nanay, nandyan ba sa loob si tatay? Noong bata ka pa, hindi ko sinabi sa iyo. Bago ka pa ipanganak, pumanaw na si tatay. Alam ko, bayani si tatay, nag-alay ng buhay para protektahan tayo. Ito ang regalo ni tatay para sa iyo. Isusuot ko ito sa iyo. Gusto mo ba? Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya natin. Hindi lang karangalan ang ipinamana, kundi ang tapang at pagmamahal sa mga minamahal. Nanay, gusto kong makausap si tatay, naririnig ba niya ako? Siyempre naman. Hanggat hindi natin siya nakakalimutan, hindi siya mawawala. Iba't ibang paraan siyang kasama natin. Tatay, mabait ako, kumakain ako ng maayos. Natutulog ng maayos, lumalaki ng maayos. Huwag kang mag-alala, tatay. Kasama ko palagi si nanay. Tatay, mabait ba ako? Nanay, nakita mo ba? Si tatay, naging hangin. Hinahaplos ang pisngi ni Anan. Nakita ni nanay. Huizao, may mga problema ako ngayon. Pero hindi ako susuko. Ang trabahong hindi apektado ng unyon, iyon lang ang mga hindi magandang lugar. Medyo takot ako, pero kasama mo at ni Anan. Pakiramdam ko kaya ko at ipagtatanggol mo rin ako. Di ba? Manager Wang. Ms. Lin, ang ganda ng itsura mo.
Bakit hindi ka mag-apply bilang tagapag-alok ng inuman? Mas malaki ang kita doon. Hindi ako nag-aalok ng inuman. E di servidor na lang, maglalagay ng inuman at pipili ng kanta. Et iba PA. Sa regular, may komisyon sa part-time na pagdadala ng customer. Ayos. Pero manager, pwede bang? Isama ko ang anak ko. Bata pa siya. Hindi ako mapakali kung mag-isa lang siya sa bahay. Nakbibiro KBA? Manager, pwede ba? Mabait ang anak ko. Hindi siya magiging pabigat. Hindi ako makakaabala. Sige, pero bantayan mo siya. Huwag mong pabayaang gumala. Kung may mangyari, hindi ako mananagot. Nga pala, mamaya na ang unang araw mo. Salamat manager, siguradong hindi ako huli. Anan, nakahanap na ako ng trabaho. Ang galing mo, nanay. Hindi ba sila invite? Et si An? Bakit sila nandito? Boss, Manager Wang, may mga bagong. Tauhan ba sa club? aka-interview lang sa isa. Ano ang pangalan? Parang Lin Jianwei ang pangalan. Zianga. Layas kayong lahat. Ciao, huwag kang magalit, ako muna ang mag-aabono. Huwag kang magalit. Paano ako hindi magagalit? Manager Wong, hindi PA. Napansin mong bumaba ang gastos ko? Sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Hindi naman, Xiao, ikaw ang hari ng Yuncheng. Paano ako maghahanap ng gulo sa iyo? Hindi ako maglalakas loob. Tingnan mo nga, anong klaseng mga tao ang pinapasok mo? Dalawang grupo na, wala ni isang maganda. Pinapabayaan mo ang mga kapatid ko dito na walang ginagawa. Ayaw mo na bang magnegosyo? Kuya Xiao, maupo muna kayo. Kukuha ako ng mas magandang klase ng produkto para sa inyo. Bilisan Montag. Boss, ito ay alak mula sa manager. Ang ganda mo naman, halika umupo ka at uminom tayo. Boss, hindi ako nag-aalok ng inuman. Mas maganda yan, gusto ko ng malinis. Ang tunay na kakayahan ay ang mapalago ang isang mabuting babae. Halika, halikan Montag ako. Boss, talagang hindi ako nag-aalok ng inuman. Servidora lang ako. Tama. Espesyal na serbisyo para sa akin. Kuya Xiao, itulak mo siya. Ipakita mo sa mga kapatid para mas masaya. Anong masaya yan? Turuan natin ang mga kapatid. Sige. Ang ganda. Laruin natin ang laro ng pusa at daga. Masaya. Gusto ka o. Ha ha ha. Boss, may asawa at anak ako. Hindi talaga ako umiinom. May asawa ka pala. Sige, umalis ka na. Salamat, boss. Anong ginagawa mo? Gusto ko yan, hindi kita papayagang umalis. Bitawan mo ako. Sabi ka unang gabi gusto ni Kuya Xiao yan. Bakit nagbago ka? Bitawan mo ako. Ayaw mong bigyan ng mukha? Ngayon din gagawin kita. Tatay, bakit hindi ka pa natutulog? Napanaginipan ko si Kuya. Hindi ako makatulog. Kagabi, napanaginipan ko rin si Kuya. Talagang kung ano ang iniisip mo, yun ang panaginip mo. Anong nangyari? Anong sinasabi mo? Sige, alam ka una. Walang dapat magsalita tungkol dito. Kung hindi, papatayin ko kayo. Anong nangyari? Ang babaeng yon, nagtrabaho sa nightclub, kasama si Anan. Ano? Walang hiya ang babaeng yon. Paano siya pumunta sa ganoong lugar? Tatay. Walang hiya siya. Ang pamilya Yi ay may hiya. Hindi ko dapat siya binigyan ng pagkakataon. Tatay, huwag kayong magalit. Mahalaga ang kalusugan mo. Hindi ba't may utos na? Anong nightclub ang tumanggap sa kanya? Ito ay pag-ari ni Wuying. Sinadya niya yon. Gusto niya akong patayin sa galit, ikahiya ang pamilya Yi. Tatay. Ano ang gagawin natin ngayon? Ihanda ang kotse. Ako mismo ang pupunta. Tingnan natin kung paano ko siya ayusin.
Ngayon talaga, gaganti ako sa'yo, Chiao. Ano, tong nangyayari? Matapang pala tong babae. Naglakas loob pang sumagot. Manager Wang, hindi ko sinasadya. Siya ang humawak at humipo sa akin ng walang paalam. Ako ay aksidente lang. Nagt adaldal KPA-rin duan, ha? Xiao, servidora lang tu, hindi marunong sa malaswa. Hindi rin marunong uminom ng alak. Manager, ano ang ibig mong sabihin? Ang sugat ko, walang kwenta na lang, ang inyong establishmento. Gusto nyo pa bang magpatuloy? Huminahon ka. Hayaan mo akong huminahon. Pwede. Kung mapapasaya niya ako ngayon, hindi lang ako hihimahon. May premyo pa siya. Lumabas ka. Hindi ba para sa pera? Hindi tutungkol sa pera. Eh di minamalit mo ako, Chen Xiao? Ay, hindi pwede yun. Xiao, usap tayo sandali. Usap tayo ng kapatid mo? Huwag kang magpaligoy-ligoy. Diretsuhin mo na. Chiao, papagalitan ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Boss, pasensya na. Ingnan mo, ganito na lang, libre ang inuman ngayon, sagot ko na. Wag kong gago. Akala mo ba wala akong pera? Ginagago mo ako? Paano na lang ang reputasyon ko sa mundo? Tama, si Chiao ay kilala sa buong Yuncheng. Hindi siya dapat inaapi. Xiao, gantihan na natin tong babae ngayon. Kung may magtatanggol sa kanya, sisirain natin ang lugar na to. Sige, gaganti na akong gayon. Bitawan mo ako. Nanay, anong nangyari sa'yo? Anan, huwag kang lalapit. Masamang tao, huwag mong sasaktan si nanay. Bitivan Montag. Bata, bitivan Montag ako. Anan. Kumusta ka? Huwag mong takutin si nanay. Nanay, wala akong silbi. Hindi ko naalagaan ng maayos si nanay. Nanay ang walang silbi, nasaktan kita. Nanay, huwag kang umiyak. Anan, magiging maayos ka. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Dalhin na sa ospital. SA Hospital? Walang alles gayon. Kuya Chiao, itong lugar na to ay sa pamilya Wu. Itong bata, siya ang pinag-ingat ang tao ng boss. Ganito na lang, umalis ka na. Kaliwag kanan, pamilya Wu at boss ang sinasabi mo. Bakit ang mukha ng pamilya Wu ay mahalaga? Ang mukha ng pamilya Chen ay hindi? Matagal na akong hindi nasasaktan, ngayong araw na ito, kayong mag-ina. Ang sumakit sa akin ng 2 bises. Ang utang na ito, dapat kong singilin ng maayos sa inyo. Kuya Chiao, buhay ng tao ang nakataya dito. Itong bata, Kung may mangyaring masama, hindi natin kayang panagutan. Hayaan na lang natin silang umalis. Sasabihin mo sa akin ang tungkol sa buhay ng tao. Ang buhay ng mga taong ito sa ilalim, magkano lang ang halaga? Anan, tibayan mo. Dalhin na kita ng nanay mo sa ospital. Saan ka pupunta? Nasaktan mo si Kuya Chiao. Gusto mong tumakas? Mga boss, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo muna akong dalhin ang anak ko sa ospital. Anong ospital? Marunong ako ng first aid. Kung hindi ka naniniwala, ngayon din sa harap mo. Gagawan ko siya ng artificial respiration. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hindi ka naman nagmamadaling iligtas ang anak mo, di ba? Gago ka. Lalabanan kita. Ako ang ginagago mo? Hindi mo ba alam kung paano ako nagsimula? Bakit? Bakit mo kami inaapi? Gusto ko lang magtrabaho ng maayos para alagaan ang anak kong si Anan. Chen Xiao, ilayo mo ang iyong kamay. SA Kanya. Boss Wu, Bitawan mo siya. Boss Wu, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Chen Xiao. Kapag pinapalo ang aso, dapat tingnan muna kung kanino ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang mga tao mo ang walang modo, nasaktan nila ako. Inuturuan ko lang sila pa sa iyo. Hindi naman ito malaking bagay. Boss Wu, ano ang ibig mong sabihin? Kailan ka matatapos? Wu Ying, Tinalo mo ang 3 kong tao. 3 sampal ang ibabalik ko sa iyo bilang interes. Nandidiri pa nga ako sa kamay ko.
May probleme KBA? Wu Ying, ang pamilya Wu sa Beijing ay talagang malakas. Pero huwag mong isipin na ang aming Wanqiao ay mahina. Ito ay Yunsheng, hindi Beijing. Ang alam ko lang, ito ang lugar ni Wu Ying. Nagkonsumo ako sa lugar mo, ang mga tao mo. Pinapahirapan mo ako. Sinasadya mo bang sirain ang negosyo ko? Pinaparusahan ko sila pa sa iyo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Ang mga tao ko, kailan pa naging responsibilidad mo ang pagdidisiplina sa kanila? Mas mabuting tanungin mo ang iyong ama, si Chen Wanqiao. Tingnan natin kung may karapatan siyang manghimasok. Sej, ako'y nagpadalos-dalos ngayon, ngunit Boss Wu. Pa sa ilang walang kwentang empleyado. Ginugulo mo ako. Hindi ba sayang lang ang oras mo? Walang kwenta? Ang buhay ng tao sa paningin mo ay maaring sukatin sa pera. Mukhang ang Wanqiao ay talagang hindi nagbabago, walang balak magbagong buhay. Maari kong erekomenda sa Inspection Department. Nasisingilin kayo ng husto. Sige, Boss Wu, tinatanggap ko ang pagkatalo ngayon. Magkano ang babayaan ko? Magbigay ka ng numero. Bayaran? Kulang ba ako ng pera sa pamilya Chen? Ngayon, silang lahat. Kung makakatayo pa at makakaalis. Kunin ninyo ang inyong sahod at umalis. Boss Wu, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ba sapat ang paghingi ko ng tawad? Nanay, nauhaw ako. Tubig. Enmet Wu, maraming salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Walang anuman. Hindi ko kaya walang gawin. Ang asawa at anak ni Huizhao. Na inapi. Kilala mo si Huizu? Mukhang si Yehuaizu. Ay talagang hindi nabanggit sa iyo ang tungkol sa akin. Kaya't magpakilala na lang ako muli. Ang nobya ni Yehuaizu, si Wu Ying. Enmet Wu. Hindi ko rin inakala na pagkatapos mamatay ni Huizhao, ang kanyang asawa at anak ay magiging ganito ang kalagayan. Kasalanan ko, wala akong silbi. Malas mo lang talaga, maagang namatay ang asawa mo. At galit sa iyo ang biyenan mo. Kung ako ang pinakasalan ni Huizhao noon, hindi siya mamamatay. Hindi ko hahayaang ang asawa ko ay magtungo sa napakadelikadong misyon. Ngunit sinabi niya na kailangang may magsakripisyo. Ang taong iyon ay asawa at anak din ng iba. Siege. Tama siya, ito ang kanyang kapalaran. Enmet Wu, may hinanakit ka sa akin. Bakit mo pa ako tinulungan? Hinanakit? Kaunti na lang ang natitira mula sa maraming taon na ang nakalipas. Noon pa man ay naramdaman ko na, wala kang kasing galing sa akin. Saan ka ba mas maganda sa akin? Bakit si Huizhao, ikaw pa ang pinili? Nagpa-imbestiga ako sa'yo, pinetest pa kita. Pero naging okay ka pala. At mahal na mahal ka talaga ni Huizhao. Pasensya na. Huwag na nating pag-usapan to arranged marriage lang naman. Dalhin natin si Anan sa ospital, ipa-check up. Tito Ye, bakit po kayo nandito? Wu Ying, ganun ba kakaunti ang tao sa pamilya mo? Kailangan pa ng tulong ng pamilya namin para maglinis? Siyempre hindi. E di ikaw ang nag-ampon sa babaeng ito. Gusto mong mapahiya ang pamilya namin? Tito Yi, nagkakamali pa kayo. Nakakamali? Bakit hindi mo kami agad sinabihan? Ayoko lang po kayong magkamali ng akala. Kasi po hinahanap nyo ang union. Anan, anong nangyari sa'yo? Tita na ang bahala sa'yo. Halika, dalhin kita sa ospital. Nasugatan at nawalan ng malay? Kanina lang nagtrabaho ang nanay niya, naapi agad. Tumulong siya, nasaktan. Tito Ye, bakit Montag siya sinaktan? Wala naman siyang kasalanan. Siya ang inapi ng iba. Huwag kang makialam sa aming pamilya. Wala talaga akong ginawang masama. Bakit laging may umaapi sa akin? Huwag kang magpanggap na kawawa, nakakahiya ka sa pamilya namin. At ngayon, ganito ang nangyari sa apo ko. Walang pag-asa talaga ang babaeng ito. Wala akong ginawa. Gusto ko lang kumita.
Pera sa ganitong masamang lugar, kinikita mo? Tito ye, ano pang masamang lugar? Legal po itong establishmento. Inspeksyonado na ito ng tatay ko. Siege. Legal? Bakit nasaktan ang APOKO? Hindi maayos ang customer. Pinaparusahan na ng mga tauhan ko. Tito ye, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang pamilya namin, sariling kumikilos. Mingzu. Tatay, Dadalhin namin si Anan sa ospital, Huaijin. Ang mga umapi kay Anan. Ikaw ang bahala, Sage. Ang mga umapi kay Anan. Pagsisihan nila na ipinanganak sila. Mga nakakasirang bagay, huwag kayong sumunod. Ako, Si Tito Yi ay mainitin ang ulo at galit na galit ngayon. Huwag mo siyang kausapin. pero nag-aalala ako kay Anan. Nandiyan ang tatay ko at ate ko. Bakit ka nag-aalala? Kung alam ka ulang. Bakit mo dinala si Anan dito? ye Schau, bakit niya dinala si Anan dito? Hindi mo ba naiintindihan? Kung galit ka, huwag sa babae ibuhos. Kätchen Schau kalumabas. Boss. Miss Wu. Ito yun. Ikaw SI Chen Xiao? Hinawakan mo ang aming Anan? Ilang buhay meron ka? Kayo po ay... Ang pangalawang anak ng pamilya Yi sa Shangjing, si Yi Huijin. Ang babaeng inapi mo kanina, asawa at pamangkin niya, tunay na kadugo. Yi. Tawajan mo nong lolo. May silbay ba? Yi Xiao. Alam ko na ang mali ko. Hindi ko alam na asawa niyo pala siya. Patavarin niyo na po ako. Eri. Ang sakit ng aming Anan, ang sakit ng asawa ko. Weizao, Weijin, malaki na kayo. Ang itsura ng likod mo ay parang ikaw, Ikaw ang nagtatanggol sa akin. Gusto kong mawala ang Wan Kiao Hui, at ang mga ito ay makulong habang buhay. Walang problema. Pero hindi pa rin ako kontento. Ano pang hinihintay ninyo? Sige, pagbadyan pa. Oo, bugbugin pa. Hindi ba't nabugbog na kanina? Anan, Nene. Anan, kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang asayanan, inantok lang. Kung hindi pa ako dumating, makatutulog na sana si Anan. Pasensya na, kasalanan ko ito, ako ang may kasalanan. Alam Montag palang kasal anan Montag. Sige, alis na tayo. Oo. Tigil. Sino ang nagpahintulot na dalhin mo si Anan? Tito, hindi ba't napagkasunduan na natin? Anong napagkasunduan? Nadalhin mo si Anan. Sa nightclub pa magtrabaho, at sa teritoryo pa ng pamilya Wu, pinahiya mo ang pamilya Ye. At inilagay mo pa si Anan sa peligro. Ang babae mong ito, ang kapal ng mukha mo. Ako ba ang walang hiya o kayo? Akala mo ba gusto kong dalhin si Anan? Sa ganoong lugar para magtrabaho. Kayo ang may kasalanan nito. Ikaf. Ang pamilya ni Ye ay may malaking kapangyarihan, kayang-kaya ninyong durugin ang isang mahinang babae tulad ko. Napakadali. Isang utos lang sa buong Yoncheng. Wala na akong matitirhan pero hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang mapahiwalay kami ni Anan. Ganoon pa rin ang sinasabi ko. Kung may lakas ka, kunin mo ang buhay ko. Nene. Manang. Huvak. Huwag mo siyang tawaging Manang. Talagang hindi maintindihan. Tatay, mag-ingat ka, huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Lin Yinvai. Ikaw ang babaeng pinili ng anak ko. Hindi kita papatayin. Pero may isang daang paraan ako para sa buhay mo, na hindi mo na makikita si Anan. Ibalik mo sa akin si Anan. Nene. Ibalik mo sa akin si Anan. Masamang lolo, hindi ako alis. Gusto ko si nanay. Anan! Gising ka na, alam Montag ba? Muntik ka nang mamatay, kakagaling mo lang sa sakit. Ganyan ka magpakapagod, gusto mo bang mamatay? Anan, nasaan ang anak ko? Kumalma ka, ang kalagayan mo. Kahit pumunta ka, ano ang magagawa mo? Pero kung wala si Anan, para saan pa ang katawan ko?
Ang kalusugan ang puhunan sa buhay. Kung gusto mong makuha ang custody ng anak mo, ang una mong dapat gawin ay pagalingin mo ang sarili mo. Pero ang tatay niya, napakalakas ng impluensya. Ano ang dapat kong gawin? Wala kang dapat gawin, dapat kang maniwala sa anak mo. Anan? Oo. Dapat kang maniwala sa kanya, siya ay isang anghel. Matalino, sensitibo, at mabait, sobrang mahal ka niya, ang pagmamahal na yon ay walang kadena na makakapigil. Tulad ng pagmamahal ni Huizhou sa'yo noon. Kaya, babalik siya. Totoo ba? Siyempre, ang nasa loob ay nalilito, ang nasa labas ay nakakakita ng malinaw. Pwede kang maniwala sa akin. Salamat, Yunethu. Gusto mo talagang magpasalamat sa akin? Sage, may hihilingin ako sa'yo. Ano iyon? Gusto ko si Anan. Gusto ko siyang maging anak-anakan ko. Walang problema. Sobrang gusto ko yan. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Yunethu, alam kong mahal mo pa rin si Huizhou. Noon, inagaw ko si Huizhou sa'yo. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Mahal ka ni Huizhou. Pero, Mahal ka Ozia. Lolo. Anak, anong ginagawa mo? Lolo, nagsusulat ako ng diary. Diary? Patingin ka. Hindi pwede, Lolo. May. Mga sekreto kasi ako dito. Anong sikreto yan? Kahit ako hindi mo papayagan? Ayaw ko talaga. Lolo, labas ka muna. Si. Hindi ko titingnan. Lalabas na ako. Lolo. Miss Ko na si Mama. Tingnan natin kung anong sekreto ang sinulat ng apo ko. Na hospital na naman si Mama. Gusto ko siyang bisitahin. Kalit na naman si Lolo. Malungkot ako. Kasal anan niya yan. Anong maganda sa kanya? Maraming tao sa buhay ni Lolo, tito, tita, at iba pa. Pero si Mama, ako lang ang meron siya. Mama, nakikita mo ba? Si Papa, naging hangin na. Hinahaplos ang Pisanji KO. Hindi mabuti ang nanay mo. Hindi rin mabuti ang tito mo. AKO lang ang mabuti SAO. Iyak ka ng iyak. Yan lang alam mo sa akin. Kung alam ka ulang. Kagaya ka ng nanay mong masama. Pinatay na kita nung ipinanganak ka. Ang lungkot-lungkot ni Mama. Kahit nung ipinanganak ako, mag-isa lang siya sa ospital. Miss na miss ko si Mama. Linyan Wei, talaga namang. Kaya't bata, nilaloko mo. Mag-isa pa sa ospital nung mga na. Hindi pwede yun. Mingtsu, Tay, hinahanap mo ako? alamin mo kung saang ospital ipinanganak si Anan. May gusto akong linawin. Linyenwei, oo, nalala ka Ozia. Prematur ang panganak niya noon. Ako ang nagpalabas sa kanya. Bakit? Gusto ko lang malaman, nung nanganak siya. Sino ang kasama niya? Privacy yan ng pasyente. Ano ang relasyon ninyo sa kanya? Malayong kamag-anak lang kami. Gusto lang naming malaman ang sitwasyon. Tingnan natin kung makakatulong. Malayong kamag-anak, dapat talagang tulungan. Mahirap ang buhay ng babaeng ito. Nagbibenta pa siya ng pagkain nang buntis siya. Na-stress siya hanggang sa maaga ang panganganak at mag-isa lang siya. Doktor, Anong nangyayari sa iyo, Hiya? ang sakit ng tiyan ko. Nabasag na ang panubigan mo. Bilis, operasyon agad. MS Lin, ito ay premature labor dahil sa sobrang pagod. Kailangan ka agad ng operasyon. Nasaan ang asawa mo? Sa ganitong oras, bakit wala pa siya? Bakit hindi pa siya dumating? Patay na ang asawa ko.
Kahit ganon, hindi ka dapat mag-isa. Nasaan ang iba mong kamag-anak? Kailangan ng pirma ng kamag-anak para sa operasyon. Hindi sila pipirma. Bigyan mo ako ng panulat, ako na ang pipirma. Babae rin ako, sobrang galit ako noon. Kung hindi man siya tulungan ng pamilya niya, baka dahil sa hindi maganda ang napangasawa niya. Pero ang pamilya ng asawa niya, ano ba naman sila? Kahit papaano, sila ang tumulong para magkaroon ka ng anak. Hindi naman pwedeng pag namatay ang anak mo, wala ka ng pakialam. Ito. Alam ko, nasa malayo sila, hindi nila inasahang maaga siyang manganak. Hindi sila makakarating. Huwag mo silang idepensa, lahat naman may kamag-anak na ganyan. Pero mas grabe lang talaga yung sa kanya. Paano naging mas grabe? May sasabihin pa ako, malalaman nyo. Xiaolin, malubha ang sakit mo. Kung hindi mo ito gagamutin agad, pwedeng ikamatay mo. Kailangan ka agad ng operasyon. Alisin ang tumor. Operasyon. Magkano ang gagastusin? 20,000 at ito ay conservative estimate pa. Kung kailangan ng second operation, baka mas mahal pa. Baka lumampas pa sa ganyang halaga. Doktor, meron bang ibang paraan ng paggamot? Kailangan ka agad ng operasyon. Huwag mong isipin ang pera. Huwag mong paglaruan ang buhay mo. Hindi sa ayaw gumastos, wala talaga akong pera. Ang anak ko, mahina ang katawan, kailangan ng nutrisyon. Ako, pwede kong tiisin. Pero ang bata, hindi pwedeng tiisin. Hey! Ano ang ibig mong sabihin? Bigyan mo na lang ako ng gamot sa ubo at pamamaga. Zia. Bakit ganito kahirap? Kaya nga sabi ko, sobrang sama ng mga kamag-anak niya. Kung hindi man nakarating nung nanganak siya, sana man lang. Tumulong sila sa kanya. Isang babae lang naman siya. Nag-isa siyang nag-alaga ng bata. Kahit may sakit ay hindi nagpapagamot. Oon ga, kamusta na ziyan gayon? Okay naman. Nagsisimula na siyang magpagamot, dumating kami. Para lang malaman ang kanyang medical history. Salamat ha. Doktor. Tatay. Nag-isang nagtrabaho. May sakit pero hindi nagpapagamot, Mingshu. Sa tingin mo tama ba tayo? Lin Yinwei. Hindi masyadong kilala. Naalala ko, siya at si Hui Xiao. Hindi ba sila magkaklase sa kolehiyo? Dapat may magandang trabaho siya. Maganda ang unang trabaho niya, nakita ko na. Ang kanyang supervisor noon, para malaman ang sitwasyon. Ano ang sabi? Lin Yinwei, naalala ka o. Dahil sa pagpapasuso niya sa bata sa opisina, nagdulot ito ng malaking pressure sa kumpanya, nag-guilty siya kaya nag-resign. Meron pa yatang video noon sa internet, naging trending pa. Ito pa ang isang video. Liu Yan, Lin Yinwei. Ito ay sa rest area ng kumpanya, lugar ito para magpahinga ang lahat. Dito ka magpapasuso, hindi ba ito inappropriate? parang wala naman itong epekto sa iyo. Ito ay public place, hindi mo ba naisip na? Nakakahiya ito. Hindi, kailan pa naging nakakahiya ang pagpapasuso sa bata? Para sa akin nakakasilaw, hindi ba sa iyo? Siege. Kukunan kita ng video at ipopost ko sa internet. Grabe ka naman, wala naman itong epekto sa iyo. Grabe. Liu Yan, ano ba ang ginagawa mo Montag? Supervisor Sun. Tingnan mo si Lin Jianwei, nagpapasuso na naman sa opisina. Ano ba ang pakialam mo sa pagpapasuso niya? Hindi naman ito bawal sa kumpanya. Bakit mo kukunan ng video? Wala ka bang modo? Ako pa ang sinabihan ng walang modo. Sige, ipopost ko na ito sa internet para hatulan ng mga tao. Gago ka talaga, nagpapasuso lang si Janwei kay Anan. Ano ba ang problema niya? Bakit ganito Zia? Babae rin naman siya. Hindi ba siya magiging ina balang araw? Hanapin natin itong si Liu Yan para maranasan niya. Ang mawalan ng trabaho. Buti na lang mabait itong si Supervisor Son. Hoy, Supervisor Son, nakita ko na ang video. Yung Liu Yan, nasaan na siya ngayon? Nataminata agad SI Liu Yan nun. Malamang wala siyang magandang pupuntahan. Sayang lang si Xiaolin, ang galing-galing niya. Salamat, may utang na loob ang pamilya namin sa'yo. Kumbaga, mula noon. Mag-isa na lang siya si Anan, puro trabahong hindi stable, at mababa ang tingin ang nagagawa. Tay, parang ang hirap na hirap talaga ang hipag ko nitong mga nakaraang taon. Punta tayo sa isa pang lugar, yung maliit na karinderya. Na madalas banggitin sa diary ni Anan.
May pera? Sabi niyo may pera si Xiaolin? E di sabihin mo na lang, ako ang chairman ng Zenhua Group. Hindi biro ang ganyang klaseng pagbibiro. E sinong nanguna sa pagbibiro? Ang tagal-tagal ko na, hindi pa ako nakakita ng babaeng sinuwerte tulad niya. Siya. Sinuwerte? Isang biyuda, 3 trabaho sa isang araw. Naghuhugas ng pinggan dito kasama ang anak. Walang asahan sa asawa, mas mabuti pang wala ang pamilya. Ma, tingnan mo, malinis ba ang pinunasan ko? Malinis, ang galing-galing ni Anan. Yung pirang pinag-usapan natin kahapon, bakit wala PASA account? Hindi ba't binigyan ko lang si Jan Kai ng 1,000? Naubos ko sa sugal, bigyan mo pa ako. Nagsusugal ka na naman? Wala ka bang ibang magawang matino? Anong paraan ng pagsasalita mo sa kapatid mo? Kung hindi dahil sa'yo, napangasawa mo'y mahagang namatay, hindi nakakuha ng bigay kaya. Eh di sana may asawa na ang kapatid mo ngayon. Utang mo sa kanya to. Pero hindi naman ako gumagawa ng pera. Lumalaki pa si Anan. Lola, Matt anda na si Tito bakit? Hindi niya gawin ang sarili niyang trabaho? Wala bang gustong umupa sa kanya? Bata, kanino ka umasa? Jan Kai, sobra ka na. Basta, bukas kailangan kong makita ang pera. Kung hindi, May mas masahol pa. Ma, yang dalawang walang hiyang yan. Laging may ganyan. Ngayong taon lang talaga marami. Kavavang Xiaolin. Talagang mala sa buhay. Noong mga nakaraang araw, may walang pusong nagpatawag sa unyon. Nailagay siya sa blacklist, kaya napilitan akong tanggalin siya. Sino ba naman ako? Isang karaniwang tao lang. Hindi kayang labanan yang mga nasa mataas na posisyon. Parang hanggang ngayon hindi pa naayos. Yang gumawa noon. Talagang maitim ang budhi. Boss, tama na yan. Ano? Hindi ko naman kayo pinag-usapan. Bakit ka nagmamadali? Magaling yang mura. Tatay. Tara na. Akala mo hindi ko alam kung sino kayo? Nambubuli na mabait. Pwe. Ipawalang bisa ng unyon ang pagbabawal. Tatay, mali ako. Hindi ko dapat naisip ang ganitong kalokohan. Pinahirapan ang kapatid at biyenan. Hindi ba ako rin nabola? May ipapahanap ako. Ano? Bakit ang hirap ng buhay ni Jianwei nitong mga nakaraang taon? Kahit may 2 bloodsucker, hindi dapat ganito. Yung pera na iniwan ni Hu Ishao para sa kanya, nasaan? Son na panta? Yung pera ni Huayju. Oo, kat ni Huayju. Dapat may 1,000,000 man lang. Hindi tatay, yung cat ni Huayju. Hindi ba matagal nang na-freeze? Na, freeze. Sino nag-freeze? Ikaf. Ako? Oo. Nung gabi na nakawi kayo ni Huayju. Inutos mo na huwag siyang bigyan ng kahit piso. Pinag-freeze mo lahat ng accounts niya. A young death benefit? Yun din, kinausap na ang mayordomo. Para raw kay Anan in the future. Hala, tatay. Kung ganon, nitong mga nakaraang taon. Zia, talagang wala siyang nakuha. Kahit piso kay Huayju. Parang ganon ga. Tatay, okay ka lang? Ate, tatay, bakit kayo umuwi? bakit parang malungkot si Lolo at Tita Pagui? Bunso, parang tayo pala ang mali. Ako ang mayabang. Akala ka o. Ginamit lang ni Jianwei ang pamilya natin. Gusto lang niya ang yaman ng mga ye. Akala ka o. Maraming pera si Hu Ishao na naiwan sa kanya. Nasayang lang kaya naghirap sila ni Anan. Hindi, yung pera ni nanay, pinaghirapan niya kasama si Anan. Isang piraso, isang piraso. Oo. Bulag lang talaga ako. Nagkamali ako sa kanya. Paano ako makakatanggap kay Hu Ishao? Lolo, huwag kang umiyak, masasaktan si Anan. Pero masamang lolo ako. Pinahirapan ko ang nanay mo.
Mava ka PABASA Lolo Montag? Hindi masama ang lolo, medyo strict lang. Pero alam and ianan. Mahal pa rin and I lolo as ianan. Sabi rin ng nanay, mabuti ang lolo. Mabuting bata si Anan, dapat ko nang alam. Ang nagturo kay Anan ay isang mabuting nanay. Si Anan ay may pinakamabuting nanay sa buong mundo. Gusto mo bang makita ang nanay mo, Anan? Gusto. Sige. Tatay, masama ang pangangatawan mo. Hayaan mo kaming dalhin si Anan. Hindi, may mga bagay na pwede ninyong gawin, pero ito. Ako mismo ang dapat tumunta. Salamat, Walang problema. Nene, Anan. Hinway, ano ba ang sinabi ka o? Bumalik na ba si Anan? Ying-ying, ang galing mo. Tito, Kamusta ka na? Tito Ye, nag-aalala siya sa'yo. salamat sa pangangalaga ni na Longfei at Ying. Pwede na akong umalis ng ospital. Long Fai. Wu Ying. Maraming salamat sa inyo. Sa pag-alaga sa manugang ng pamilya ye. Tito Ye, walang anuman. Huwag mo nang hanapin ang tatay ko. Para ayusin ako. Hindi naman. Sila Oo ay may mabuting anak na babae. Lahat ay mabubuti. Tito Ye, ibig mo bang sabihin? Tinatanggap mo na si Jenwei bilang manugang ng pamilya Ye. Oo. Ito ay katotohanan. Tito, tinatanggap mo na ba ako? nanay, ano ang tinatanggap? Humihingi ng tawad sa lolo. At ako? Tama si Anan, kaya kong patunayan. Tatay, wag mong babawiin ang desisyon mo. Huwag niyo akong turuan kung paano gumawa ng desisyon. Xia Ovai. Akon ga. Ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kyle Angan. Ang nangyari noon. Ako ang nagkamali. Hindi ko naintindihan ang tunay na nararamdaman ni Huey Xiao. Hindi ko man lang siya pinansin ng maayos. Hindi ko naintindihan ang inyong mga nararamdaman. Masyado akong naging mapang-aping magulang. Pinilit ko si Huey Xiao na umalis, at dahil doon ay namatay siya. Paumanhin. Mali ka, Tio. Walang pumatay kay Huey Zhao, hindi ikaw. Hindi rin ako. Ano man ang nangyari noon. Sasali pa rin siya sa operasyong iyon. Hindi niya gustong patunayan sa iyo ang anuman. Dahil lang kailangan siya ng bansa. Kapag kailangan tayo ng bansa, kailangan nating tumugon. Naniniwala ako sa kanya at hindi ko siya pinigilan. Kung ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay, tatanggapin ko. Ngunit kung babalik ang oras, susuportahan ko pa rin siya. Iyon ang kanyang trabaho. Ang kanyang paniniwala. Siguro, kapalaran na niya iyon. Nanay, huwag kang umiyak. Si tatay ay naging bituin na at patuloy niya tayong pinapanood mula sa langit. Palagi niya tayong minamahal. Xiao Lin. Mabuti kang bata, napatunayan niyang. Tama ang pagpili sa'yo, ako ang nagkamali, ako ay naging mapagmataas. Akala ko alam ko ang lahat, nagkamali ako. Sa mga nakaraang taon, marami kang pinagdaanan. Paumanhin. Alam ka o. Ang hirap at galit sa loob ng maraming taon ay hindi masosolusyonan ng isang paghingi ng tawad. Hindi kita sinisisi. Pati si Huey Zhao. Mabuti naman. Nanay at lolo, nagkasundo na ba kayo? Isang pamilya na tayo, hindi na tayo maghihiwalay. Tema ba? Hindi na tayo maghihiwalay. Yinway, gumaling ka na.
Uwi na tayo, anak. Salamat tatay.